sa Mateo 6:6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa silid mo, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama sa lihim, at ang amang nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Ano ba ibig sabihin nung pumasok ka sa iyong silid at mailapat mo ang iyong pinto? Hindi naman sinabi pinto ng bahay, at hindi naman sinabing silid ng bahay. Iyong silid. Bakit po? Merong bahay, wala namang silid eh. Pagka mahirap ang tao, yung bahay isang kudrado lang na pinagtagpi-tagpi na ng mga karton at mga kung ano-anong mga materialis eh. Wala mang kwarto eh. Paano kang papasok sa silid? Ang silid pong tinutukoy, silid ng tao. Pumasok ka sa iyong silid at ilalapat mo ang iyong pinto. Silid mo sa tao po. Sa ating pagkatao, meron tayong silid. Ang silid po natin, yung pinakasikretong bahagi ng ating pagkatao, yung puso. Yun po ang silid natin. Yun ang kalooban natin. Ibig sabihin, pumasok ka sa iyong silid, magbulay-bulay ka, basahin mo yung sarili mo, magdili-dili ka bago ka mag-umpisang umusal ng panalangin. Pero dapat ilapat mo ang iyong pinto. May mga pinto po sa ating pagkatao. Bumasa tayo ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12, versikulo 3. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Meron pong darating na kaarawan sa ating buhay, ang ating tagapag-ingat ng bahay manginginig. Ang atin po kasing katawan parang isang bahay, parang isang tahanan. Yung katawan ng tao, bahayan eh. Basahin natin ang 2 Korintos 5 para patunayan natin ang tinutukoy na bahay, yung ating katawan. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 5 at versikulo 6, kapatid na Luz. Kaya nga, kami laging malakas ang loob, at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ayan, samantalang tayo'y nasa tahanan sa katawan, wala pa tayo sa harap ng Panginoon. Yung katawan po, tahanan yan, bahayan, yung ating katawan. Darating ang araw, ang sabi dun sa Ecclesiastes 12:3, ang tagapag-ingat ng bahay, manginginig. Kaya po ang tao, pag matanda na, nanginginig na yung mga paa at kamay. Tapos ano mangyayari? Tuloy natin. At ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Ayun, yung mga malakas na lalaki mapapayukod. Dati-dati straight body ka. Pagka dumating na yung matanda ka na, nanginginig na yung paa at kamay mo. Yung tagapag-ingat ng bahay, nanginginig. Ang mga malakas na lalaki napapayukod, unti-unti nang nakokorbo. Ano pa ang susunod? At ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagkat sila'y kaunti. Ayan, yung mga manggigiling, yun pong mga ngipin nating tagagiling, unti-unting nauubos, kumukounti. Tapos, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. ayan, yung mga mata lalabo na, yung dumudungaw sa dungawan, masisilaw. Lalabo na mata ng tao. Tapos, at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan, pagka ang tunog ng giling ay humina. ayon, ang mga pintuan, sasarhan sa lansangan, pagka ang tunog ng giling ay humina. Kaya ang pintuan pong nasasarhan unti-unti, yung ating tainga, nasasarhan niya, nabibingi. Pahina na ng pahina yung tunog ng giling. Nababawasan na po yung ating, meron na tayong hearing impairment, ang tawag doon. Bawas na yung kapasidad nating makarinig dahil nasasarhan na ang pintuan. Kaya sa ating katawan o sa ating pagkatao, meron po yung bintana yung ating mata, yung dumudungaw sa dungawan, nasisilaw. Meron tayong silid, yung ating puso.
Kumpleto po yung ating pagkatao. Meron din namang mga pintuan, yung pinagdadaanan, nasasarhan. Pag matanda na, humihina na ang pakinig. Minsan, humihinga na rin yung pang-amoy. Pati yung ating panlasa, humihina na rin pag matanda na. Mga pintuan ng ating pagkatao. Sa pananalangin po, kailangan isara mo ang pintuan. Yung mata, pintuan yan, pinapasukan yan ng tukso. Yung tainga, pinapasukan niya ng masamang pinakikinggan. Meron nga sa Katoliko, nananalangin, bukas lahat ang pintuan Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, nakaharap sa altar yun, dala-dala yung kanyang rosaryo. Naamoy na yung kanin nasusunog. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, Hoy, Petra! Sususunog yung kanin! Ang Panginoon Diyos ay sumasayaw, bukod kang pinagpa. Biro mo kasi bukas yung pintuan Pag nananalangin tayo, sasarhan natin ang ating pintuan. Lahat ng papasukan ng anumang mga bagay na makakaistorbo sa konsentrasyon sa pananalangin, dapat isara. Tainga, mata, kahit ano pa na pwedeng panggalingan ng makakapasok na pang-iistorbo ng demonyo, isara natin. Kaya ang sabi ni Kristo, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Basahin mo ang iyong kalooban. Meron ka bang kaaway? Meron ka bang pait sa puso? Magagalit ang Diyos sa'yo pag hindi ka nagpatawad. Meron ka bang selos? Alisin mo yan bago ka umusal ng panalangin sa Diyos. Yung pait, yung selos, yung galit, yung tanim na puot. Pumasok ka sa iyong silid. Tapos kung mailapat mo na ang iyong pinto, mailapat mo na yung iyong pinto, yung mga pinto ng pagdadaanan ng mga pang-iistorbo ng kaaway, manalangin ka kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yan po ang paraan ng gagawin natin sa pananalangin. Luluhod tayo, isasara natin ang ating pinto, at papasok tayo sa ating silid, at mananalangin tayo sa Ama.